Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari Paragmon. Another reading and this is for the sign of Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Scorpio at yung mga bago po nating mga viewers. Sabihin ko lang po kung bakit hindi po ako nakapag-upload kaagad dahil po yung aking kapatid ay nag-pass away at ako po ngayon ay nagdadalamhati at nagluluksa po sa kanyang pagkawala. Pero life must go on. We have to move forward and alam ko po na marami po ang nag-iintay sa aking pong pagbasa para po sa mga ating pong mga kaibigan na Scorpio at kung ano man pong enerhiya o mensahe na aking pong mababasa ngayon, alam ko po yung inyong iniintay po ito. Tignan natin kung ano yung pakiramdam ng person mo sa'yo, Scorpio. You have the Seven of Cups. Okay, ang Seven of Cups dito, Scorpio, pakiramdam niya sa'yo is marami kang pinag-iisipan na option o marami kang pinagpipilian. Marami kang pinagpipilian. Kung maraming manliligaw sa'yo, yung tipong pinipili mo pa, no? Namimili ka pa. Hindi ka basta-basta mag-stick agad sa isang tao, but you are trying to choose which is the best. Yung nararapat para sa'yo, yung tipong makakatapat sa'yo, o yung alam mong bagay sa'yo, yung okay sa'yo, yung magkakasundo kayo. Kaya kung gaban, namimili ka no? Namimili ka muna. Hindi ka agad nag-i-stick sa isa. Wala namang masama doon kasi syempre gusto mo lang makasigurado. Kung sino talaga ang nararapat para sa pag-ibig mo. Tama lang yun. Okay? So, ano naman yung pinaka nagugustuhan na sa'yo, yung person mo? Wow. The Two of Cups. Ang pinaka gusto niya is alam niya na once na in love ka na dito sa, o ibig sabihin once na binigay mo na yung iyong puso, ang iyong pag-ibig, ang pagmamahal sa tao na mamahalin mo, Scorpio, talagang magiging loyal ka. Ito na, this is it. Ibibigay mo na, todo na to, kung ba? The one, my soulmate. Yun. Wala nang question. Kung ba parang ibinigay ko na sa'yo, ibibigay ko na sa'yo. No? Kasi nakapili ka na kung sino yung sasamahan mo. Okay? O sino yung mamahalin mo panghabang buhay. Kanino ka magpapakasal. Okay? Ano naman yung intention mo dito? Judgment. Ang intention mo is magkaroon na ng desisyon. Finally to have this decision na ano na ba, kami na ba?
itutuloy ko na ba talaga tong relationship na to with this person? Yun yung mga gusto mong malaman eh. What is your answer? Yung tipong, ano nang sagot? Anong action ang dapat gawin? Two of Swords. Sa ngayon, yung action na sinasabi dito is, hindi mo pa magawa eh. Kung ba nagdidili-dali ka. Yung parang, oo ba o hindi, oo ba o hindi. Kaya nga siguro, sinasabi ng judgment, please make up your mind. Ano na ba? Ano namang naisip mo? No? Make up your mind. At here, hindi mo nga ma-make up your mind pa. You're still trying to make that thoughts, no? Yung isip na kung ba meron ka pang trying to solve or trying to see kung ano yung talagang dapat pinag-aaralan mo pa rin. In other words, hindi ka basta-basta pa rin. You just wanted to be sure. Yun yung ano eh. Yun yung pinaka nararamdaman ko dito, Scorpio. Gusto mo lang mag-isigurado. Kasi nga, once you give your heart, ito na yun. Todo-todo na. Hanggang ba? Ano yung magiging outcome nito? The Knight of Cups. Ang outcome nito is talagang ilalabas na yung emotion. No? Magsasabi na. Kung gaba, pagtatapat mo na talaga kung ano yung nararamdaman mo sa isa't isa. What would you be feeling for each other? Which is good kasi parang finally, I think you finally realize that there is love between the two of you. Kasi kung dito, humingi ka pa ng, na, ano na yung sagot mo, tapos sabi mo, teka muna, sandali, iniisip ko pa, yan talagang, napagtanto mo na, kailangan malaman yung emosyon. Kailangan mapaiwatig, mapalaman, o masabi, mapahiwatig nga, to be known, to be said, to be offered, yung mga ganong scenario, yung emotions na yon, para clear, no? Para clear kung ano talaga yung nararamdaman para sa isa't isa. Ano pa yung advice sa'yo? Fearless love. Sabi dito is a courageous leap into the unknown. Okay? So, yung tipong huwag ka matakot, no? Kung sabihin natin dito, okay, naramdaman mo na yung pagmamahal eh. Huwag ka matakot na ipaalam sa tao na may pagmamahal ka. Okay? Kasi, minsan kasi, di ba, bakit tayo kung gaba parang we are holding back our emotions. Kasi we don't know what's gonna happen. Di ba? Yun yung isang bagay talaga na hindi natin alam kung magtatagal ba to, magiging tama ba yung desisyon ko na siya yung pinili ko, hindi ba ako sasaktan nito, alam mo yon, magiging faithful ba to sa akin. Do kahit sabihin natin na medyo matagal-tagal mo na siyang nakilala, and somehow you're confident na hindi ka naman ito lulukohin, na seryoso to sa'yo, but there's still that a bit of doubt. I guess this is what it is. The Two of Swords. May konting doubt pa rin eh. In you. Kaya nga dapat yung doubt na yon maalis. No? Take it out of your mind and your heart. Kasi dapat maging fearless, hindi takot yung pagmamahal.
hindi natin talaga masasabi kung anong meron sa kinabukasan pagdating sa relationship. But it's how you really handle yung relationship mo with your person, kung bakit ito tumatagal o bakit ito umiigsi o sabihin natin natatapos agad. It's how you handle it, kung paano mo siya hinahandle, di ba, with your person. Andun yung andun yung learnings kasi. Paano mo siya i-sustain o maintain para tumagal. So, ano pa yung message? Keep jumping. Enlightenment. Sabi dito, with enlightenment, there is no separation. We recognize that we are one with the divine. Okay? So, kailangan magkaroon tayo ng yung bukas ang ating isipan na magkaroon ng ano ba yung enlightenment sa Tagalog. Hindi ko alam eh. Yung para magkaroon ng kaliwanagan. Okay, I think that's the one. Kaliwanagan sa pag-iisip. Para walang separation. Hindi kayo magkahiwalay. If you're having these thoughts, no, yung parang it is stopping you kasi hindi mo alam nga kung ano mangyayari. May konti pang doubt, no? You ask for enlightenment, no? Bigyan ka ng kaliwanagan sa pag-iisip. Kaliwanagan sa pag-iisip para makapag-decide ka finally, no? To express your love and for this person to be the one. Okay? Yun eh. Para sure ka, no? Kasi kung meron man makakatulong sa'yo sa mga questions na yan, it is God. No? You ask God na bigyan ka ng kaliwanagan sa pag-iisip. To guide you, to tell you exactly, ito na ba tao na to? This is the one you want for me? Trust. Magtiwala ka, no? Be trusting kay God na talagang, yes, gina-guide ka niya, tinuturo ka niya para ma-meet mo talaga yung tamang tao para sa'yo. No? With the Two of Cups. That is a blessing. Finding the one. Hindi lahat nakaka-find natin yung the one, di ba? Hindi lahat. May time na hindi. Kasi nga, lesson learned. Kung ba, maybe sa susunod pang relationship, yung the one, but not now. But with you, kung ito na yon, then this is the time for you to really move and make that right decision. Trust that God is really enlightening you with this love, this fearless love, para nga makita mo na yung the one. Okay? So, kung ba parang sinasabi sa'yo na ito yun eh, tiwala ka, di ba? So, tignan natin kung kailan ito in terms of timing. Next year. Okay? So, susunod na taon. Maybe something like this will happen, di ba? So, alamin mo daw next year. So, it gives you more time. Kasi nga, umpisa mo dito, Scorpio, is really you're just choosing. Pili ka lang ng pili ngayon. You're trying to meet a lot of people, choose, see who you like, see if kung itong tao na to would pursue you, diba? See if you would like also this person, mga ganon eh. Kung ba you have the time now to really enjoy yung moment na to be meeting a lot of people. But next year, maybe you will find your true love. Okay?
So kung kanino mang Scorpio itong nakuha nating energy ngayon sa pagbasa na to, I hope na nakatulong ito sa inyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless. And of course, nire-request ko lang po na magdasal po tayo ng Our Father, Hail Mary, and Glory be. Maraming salamat po.